in retrospect, ano yung mga lessons natin from that disaster? What should we do next time pag yung mga forecasters natin, in government authorities ay may nakitang paparating na ganung kalakas na bagyo, and how should we as media professionals respond? Actually, Sir Howie, mula po nung nanalasa yung Bagyong Yolanda, nagkaroon po ng pagbabago po dun sa way ng forecasting ng Pag-asa. No? Kasi I think a year after or 2 years after po nung disaster na yun, kasi pinag-aralan muna nila kung paano i-implement. After nun, nagkaroon po ng pagbabago sa signal. Yan, yung mga public storm warning signal na tinatawag na natin ngayon na tropical cyclone wind signal. Before po kasi, wala pa tayong signal number 5. Yung super typhoon din po na term, hindi siya ginagamit pa ng Pag-asa noon, before Yolanda. Yung Yolanda po ng typhoon pa yung for them na. Technically, typhoon pa po doon sa pinakang reference po nila. Pero nung dumating na yung Yolanda, sinama na nila yung super typhoon na term. So, dahil po sa Yolanda, nagkaroon tayo ng signal number 5 and then nadagdag na po yung super typhoon. Tapos nabago na rin yung kung gaano kalakas yung hangin no bawat category ng bagyo. Kasi itong si Yolanda po, more than 220 kilometers per hour yung lakas niya. Basta malakas po talaga. And yun, lumagpas na dun sa lakas ng hangin na itinalagay natin for category na typhoon. Kaya nagdagdag po sila kasi parang ay na-realize po nila na ay kulang kasi sobrang lakas pala nitong Yolanda. Hindi na lang typhoon yung kailangan gamitin. So ngayon, mas natatakot po yung mga tao, mas nakakapag-prepare tayo kapag naririnig na natin yung super typhoon. Kasi 'di ba kapag sa mga balita, yung atin sa media pag sinasabi natin, hindi tayo not to cause panic but para magkaroon lang po ng urgency dun sa viewers natin. And then, yung storm surge, lagi na rin pong sinasama. As much as possible, kailangan maipaliwanag sa kanila kung ano yung magiging effect. And yung mga signal number 5, ayan din, bukod po sa super typhoon na term, kapag sinabi signal number 5, ayan, parang at least yung ma-alarm na po yung mga residents. So yun po yung ilan sa mga pagbabago na nagawa after nung Yolanda. And dun po sa LGU naman, sa Tacloban, I'm sure nagkaroon na rin po sila ng better na way para magkaroon po ng better disaster preparedness yung kanilang community.